kayod, di napapagod. Magandang umaga sa inyong lahat. Itatalakay natin ang pinakamahalagang paksa. Ito ay ang wikang mapagpalaya. Ano na nga po ang ibig sabihin ng wikang mapagpalaya? Magandang tanong. Ang wika mapaglaya ay tumutukoy sa wika na ginagamit upang magbigay kapangyarihan sa mga tao, magtaguyod ng kanilang mga karapatan at labanan ang mga anyo ng pag-aapi. Sa madaling salita, ito ay wika na nagbibigay ng boses sa mga walang boses. Ako, si Dr. Jose P. Rizal, o mas kilalang Pepe. Ako ay isang Pilipinong reformista para sa isang lipunang malaya at hindi isang revolusyonaryong naghahangad ng kasarinlan. Bilang pinuno ng kilusan ng pagbabago ng Pilipinas ay tinatag ng mga Pilipino sa Barcelona, Espanya. Nagbigay ako ng ambag sulatin sa La Solidaridad. Ako si Andres Bonifacio, isang bayani at revolusyonaryo. Isinilang sa Tondo, Manila noong ika-30 ng Nobyembre, taong 1896. Sumapi ako sa mga masonerya at La Liga Filipina, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Isang lihim na kilusan na ang pangunahin adhikain ay mapagkaisa ang lahat ng mga Pilipino at itaguyod ang bayang Malaya sa pamamagitan ng paghihimagsik. Pinamunuan ang pagsisimula ng malawakang paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Sumalakay sa San Juan del Monte upang kubkubin ang polvorin. Kinikilala ako bilang supremo ng katipunan at ama ng himagsikan. Punitin ang mga segulador! Ako si Melchora Aquino, mas kilala bilang Tandang Sora. Ipinanganak ako noong ika-6 ng Enero, taong 1812 sa Banlat, Caloocan, at lumaki akong may pagmamahal sa bayan. Bilang isang ina, hindi ko natiis na hindi tumulong sa ating mga bayani sa panahon ng revolusyon. Kinamit ko ang aking tahanan bilang isang lihim na himpilan, kung saang pinagkaloob ko sila ng pagkain, gamot, at kanlungan. Kahit sa aking katandaan, hindi ako nagdalawang isip na suportahan ang ating mga mandirigma sa kanilang laban para sa kalayaan. Tinagurian nila akong ina ng katipunan dahil sa aking walang sawang pagmamalasakit at pagtulong. Hindi hadlang ang kasarian sa paglilingkod sa bayan. Lahat tayo ay may kakayahang magbigay, mag-alaga at magmahal ng ating inang bayan. Ako si Teresa Magbanua, ang unang babaeng mandirigma sa Panay at kilala bilang John of Arc of Visayas, isang guro at militar. Isinilang sa Putotan, Iloilo noong ika-13 ng Oktubre, taong 1868. Sumunod ako sa yapak ng 2 kong kapatid at sumali sa Rebolusyong Kulusan. Paano po natin magagamit ang wika ngayon sa panahon ng teknolohiya at social media? Mahusay na tanong. Sa kasalukuyan, ang wika ay maaari nating gamitin sa pamamagitan ng social media, blogs at iba pang mga plataforma upang ipahayag ang ating mga saloobin at lumikha ng kamalayan tungkol sa mga isyong panlipunan. Ang makabagong wika
ay maaari ring magbigay ng boses sa mga marginalized na grupo. Tandaan ninyo, ang wika ay higit pa sa komunikasyon. Ito ay isang instrumento ng pagbabago. Gamitin natin ito upang isulong ang katarungan, magbigay boses sa mga walang boses, at makamit ang tunay na pag-unlad. Ma'am, gumawa po kami ng isang proyekto na gumagamit ng wika upang itaguyod ang karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Nais naming ipakita na ang wika ay maaaring maging sandata sa pagpapalaganap ng positibong pagbabago. Napakahusay, ang inyong proyekto ay magandang halimbawa kung paano natin magagamit ang wika upang lumikha ng epekto sa lipunan. Ang wika mapaglaya ay may kapangyarihang baguhin ang mundo kung ito'y gagamitin sa tama. Mabuti kung gayon, ang wika ay nasa ating mga kamay at nasa ating responsibilidad. Nagamitin ito ng tama. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa klase ngayon. Paalam, salamat po, Gina Santos.